It was just before noon. Tahimik yung loob ng Strängnäs Cathedral sa Sweden. Yung tipong peaceful, halos maririnig mo bawat yapak sa sahig. May mga turista na naglalakad ng dahan-dahan. May mga nakaupo lang, ordinaryong araw. Tapos bigla, isang malakas na crash ang umalingaw-ngaw sa buong cathedral. Hindi yung simpleng tunog na mapapalingon ka lang. Yung tipo na mararamdaman mo talaga sa dibdib mo. Napahinto lahat, may mga taong napatayo. Yung iba, hindi agad nag-process yung nangyari. Kasi bago pa sila tuluyang makareact, may dalawang lalaki nang tumakbo palabas. At dala nila yung isa sa pinaka-importanting historical artifacts ng Sweden. Para maintindihan mo kung gaano kabigat yung ninakaw nila, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga yung kinuha. Sa loob ng isang locked at alarm display case, nakadisplay yung Royal Funeral Regalia ni na King Carl IX at Queen Christina ng Sweden. Hindi ito simpleng crowns na ginagamit sa ceremonies. Ito yung mga simbolo ng monarchy mismo. Mga bagay na literal na dumaan sa kamay ng royal family noong 1600s. Yung crown ni King Carl IX, mahigit 400 taon ng parte ng Swedish history. Kasama rin doon yung funeral crown ni Queen Christina at isang royal orb, simbolo ng authority at power. Hindi lang sila mahal financially, hindi sila replaceable. Kapag nawala sila, parte ng history ang mawawala kasama nila. At sa loob lang ng ilang segundo, nawala sila. Ayon sa mga witness, parang eksena raw sa pelikula yung buong pangyayari. Walang hesitation yung dalawang lalaki. Binasag nila yung glass display gamit ang mabigat na bagay. Sobrang bilis na halos walang nakaintindi agad kung robbery na pala yung nangyayari. Kinuha nila yung crowns at orb, tapos dire-diretsong tumakbo palabas ng cathedral. At paglabas nila, may naghihintay ng bisikleta. Hindi getaway car, bisikleta. Doon lalo naging surreal yung buong eksena. Habang yung mga tao sa loob sinusubukang maintindihan kung anong nangyari, yung dalawang suspect mabilis nang pumapadyak palayo. Pero hindi sila mukhang nagpapanik. Hindi sila yung tipong random thieves na natakot matapos magnakaw. Kalmado sila, calculated, halatang planado lahat. Yung ruta nila pababa, papunta sa Lake Malaren. At doon may naghihintay pang maliit na motorboat. Imagine mo yon, from cathedral robbery to full water escape, sa loob lang ng ilang minuto. Mabilis naman yung response ng police. Nag-deploy agad ng helicopters. May boats na naghanap sa lake. Binantayan yung nearby roads. Pero by that point, wala na. Parang naglaho lang sila. At halos agad-agad, nag-viral yung balita. A bold daylight robbery, historic royal artifacts stolen, a cathedral breached. Buong Europe pinag-uusapan yung kaso. Yung estimated value ng ninakaw, around 65 million Swedish kronor, roughly 7 million US dollars. Pero honestly, kahit gaano pa kalaki yung amount na yan, hindi pa rin nun nasusukat yung totoong halaga ng nawala. Kasi hindi mo mabibili ulit yung 400 years of history. Dito nagsimulang magsilabasan yung theories. International art crime group ba ito? May billionaire collector bang nagpagawa? Organized syndicate? Kasi eto yung weird part sa buong heist, hindi mo basta mabibenta yung ninakaw nila. Sobrang famous nung crowns, sobrang recognizable, kahit anong black market buyer, imposible na hindi malaman kung saan galing yung mga yon. At doon nagsimulang mag-crack yung plano nila. Unti-unting binuo ng investigators yung puzzle, CCTV footage, witness accounts, escape route, forensic evidence, hanggang sa may lumabas na pangalan, Johan Niklas Bäckström, 22 years old, hindi master thief, hindi criminal mastermind. Just some guy. September 2018 nang maaresto siya. Pero kahit may suspect na, may isang malaking problema pa rin. Wala pa rin yung mga corona. Months ang lumipas na walang nakakaalam kung nasaan yung artifacts. Tinago ba? Sinira? Nailabas na ba ng Sweden? Habang tumatagal, mas lalong nagiging tense yung kaso. Kasi habang nawawala yung mga regalya, mas tumataas yung chance na masira sila permanently. Then February 2019, may unexpected na nangyari. Natagpuan yung mga ninakaw. Hindi sa secret vault, hindi sa mansion ng collector, hindi sa underground black market deal. Nakita sila sa loob ng basurahan sa Åkersberga, north of Stockholm. Parang basura lang na itinapon.
At honestly, yun siguro yung pinaka-sad na part ng buong story. Mga bagay na nakasurvive ng centuries, wars, panahon, halos 400 taon ng history, tinapon lang sa garbage bin. Nang i-examine ng experts yung regalia, may visible damage na. Mga scratches, signs ng rough handling. Hindi man totally destroyed, pero enough para sabihin ng restorers na may damage na, hindi na completely maayos. In other words, history itself was altered. Dahil nahanap na yung artifacts, nag-shift na yung focus ng kaso. Hindi na, nasaan yung crowns? Kundi, sino talaga gumawa nito? DNA evidence yung naging susi. At doon directly na-link si Beckstrom sa mga ninakaw na items. Eventually umamin siya, pero hindi siya mag-isa. May isa pang suspect, si Martin Canermo. DNA niya nakita rin sa regalia. Ang defense niya, hindi raw siya kasama sa actual theft. Tinulungan lang daw niyang ibalik yung items. Pero hindi convinced yung court. Resulta, si Beckstrom na sentensyahan ng 4.5 years sa prison. Si Canermo naman, 3 years for complicity. At doon nagtapos yung heist na parang Hollywood movie sa isang very ordinary ending. Kasi kapag tinanggal mo lahat ng cinematic parts, yung mga broken glasses, yung bicycles, yung speedboat escape, ang matitira lang talaga ay isang imperfect crime na successful lang sa umpisa. Pero doomed from the start. Kasi yung pinakamalaking problema, nagnakaw sila ng bagay na hindi nila kayang pagkakitaan. Yun yung irony ng cultural theft. Habang mas valuable ang isang bagay historically, mas mahirap siyang ibenta. Dahil mas sikat siya, mas recognizable, mas imposible na itago. Ngayon, naibalik na ulit yung crowns sa Strangnas Cathedral. Restored, protected, nasa likod ulit ng glass, pero hindi na sila katulad ng dati. At may iniwan yung kaso na mas malaking tanong kaysa sa mismong pagnanakaw. Hindi, paano sila nakatakas? Kundi, paano naging ganon kadali nakawin ang isang bagay na ganito kaimportante? Kasi technically, may security naman, may locks, may alarms. Pero ang problema, hindi sapat yung security para pigilan sila, para lang mag-react pagkatapos mangyari. At minsan, kapag reaction na lang yung meron ka, late na.